Magandang araw at gabi sa lahat, lalo na sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Ako po si Angel at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Camiguin noong 1975. Ako ay nasa 21 taong gulang na mangyari ito at nag-aaral ng kolehiyo sa isang pribadong paaralan na matatagpuan sa Mindanao. Mayroon akong 2 malapit na kaibigan ng mga kaklase ko rin. Itago na lang natin sila sa pangalan Danica at Rica. Ang libangan namin kapag wala kaming pasok ay namamasyal lang kami sa mga parke. Minsan ay pumupunta kami sa mga disco bar. Isang araw, habang kami ay nagmimerienda sa kantin, nagtanong si Danica kung hindi ba kami uuwi sa aming probinsya ngayong sem break. Dahil siya ay magbabakasyon sa kanyang tiyahin sa Camiguin at nais niyang isama kami. Labis ang kanyang kasiyahan nang kami ay sumagot na kami ay sasama. Sa katunayan, wala namang pumipigil sa amin na gawin ang aming nais. Kami ay malaya na makapamasyal o makapunta sa kahit anong lugar, sapagkat kami ay parehong malayo sa aming mga magulang. At pareho din kaming nangungupahan lamang sa isang maliit na bahay malapit sa aming paaralan. Sa kabila ng aming hilig na maglakbay o gumala, ay hindi naman namin pinabayaan ang aming pag-aaral. Noong unang araw ng aming sem break, alas 4 pa lamang ng madaling araw, ay nagtungo na kami sa pantalan at sumakay ng barko. Pagdating namin sa nasabing isla, kami ay sumakay pa ng motorsiklo bago nakarating sa tahanan ng tiyahin ni Danica. Sa aming pagpasok, aming nadatnan ang kanyang tiyahin na abala sa pagsusuklay ng buhok, samantalang ang kanyang tiyuhin naman ay abala sa pagluluto. Subalit, nagtataka si Danica kung bakit sila lamang ng kanyang asawa ang nandirito. Kaya't kanyang tinanong ang mga ito kung nasaan ang kanilang 2 anak. Ang sagot ng kanyang tiyahin ay pinapunta niya raw ang mga anak sa Cebu upang mailayo sa mga tao na nagkaroon ng interes sa kanila. Sa pagkabigla ni Danica sa sinabi ng kanyang tiyahin, siya ay nagtanong kung sino ang mga taong yun. Pero, ang tanging ibinigay sa kanya na sagot ay balang araw ay malalaman din niya. Matapos magluto ng kanyang asawa, ay sabay na kaming kumain sa hapagkainan. Pagkatapos naming mag-almusal, ay pinasyal kami ni Danica sa isang talon na halos 1 kilometro ang layo mula sa aming tinutuluyan. Maraming tao ang naliligo sa mga oras na yon, at ang karamihan sa kanila ay mga bakasyonista. Dahil kami ay humahanga sa kagandahan ng talon, nagpasya kaming magkakaibigan na maligo rin, para kahit papaano'y mapalitan ng lamig ang mainit naming katawan. Lumipas ang ilang sandali ay tumigil na kami sapagkat nangako pala si Danica sa kanyang tiyahin kanina na hindi kami mananatili ng mahaba dito. Habang kami ay naglalakad pa uwi, ay panay din ang aming kwentuhan. Ito kasi ang madalas naming gawin sa tuwing ang aming lalakarin ay malayo, upang kahit papaano'y hindi kami madaling makaramdam ng pagod. Pagdating namin sa bahay, nasilayan namin ang kanyang tiyahin at tiyuhin sa sala na may kausap na 2 lalaki. May mga dala itong kutsilyo at itak. Pagkatapos naming magbihis, uupo na sana kami sa mesa para mananghalian. Subalit, napalingon kami nang bigla nila kaming tinawag. Sa aming paglapit, kami ay nagulat sa kanilang sinabi, sapagkat kinakailangan na raw naming bumalik sa Mindanao.
dahil ayaw nilang madamay kami sa gulo na kanilang haharapin. Nais ko sana magtanong kung ano yon, subalit pinili kong huwag na lamang magsalita. Dahil bukod sa ayaw kong mangimasok, ay nag-alala rin ako sa posibleng isipin o sabihin nila. Nang makapag-impake na kami, ay tinungo na namin ang pinto. Pagbukas namin, imbis lalabas na sana kami, subalit nagulat kami nang tumambad sa aming harapan ang dalawang malalaking aso na naglalaway at may napakapulang mga mata. Buti na lamang at naisara agad ni Danica ang pinto, dahil kung hindi, tiyak natatalunan kami ng mga yon. Dahil sa aming nasaksihan, naglakas loob akong tanungin ang tiyahin ni Danica kung saan galing ang mga aso na yon at kung sino ang may-ari. Ayon sa kanyang tiyahin, na ang dalawang aso na yon ay hindi mga karaniwang hayop. Mga aswang raw ang mga yon, at sila ang dahilan kung bakit nais nilang kaming paalisin, dahil ayaw nilang kami ay madamay pa sa gulo. Ipinahayag din nila na magkapatid raw ang mga yon, at ang kanilang ikinagalit ay ang kanyang hindi pagpayag na ligawan nila ang kanyang dalawang anak nung nakaraang buwan. Pero sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi talaga siya pumayag, dahil siya at ang kanyang mga kamag-anak ay nagmula sa angkang antingero at manggagamot, at sila ay lumalaban sa mga ganitong uri na nilalang. Dagdag pa niya, hindi raw titigil ang mga yon hanggat hindi sila nakaganti, dahil isang napakalaking insulto raw para sa kanila na hindi nila makukuha ang kanilang nais. Nang mapansin niya na kami ay tila namumutla, kanya kaming pinayuhan na huwag matakot, sapagkat hindi nila hahayaan na kami ay malagay sa panganib. At saka pa namin nalaman na ang dalawang lalaki ay kanyang mga pinsan, at ang dahilan ng kanilang pagbisita para ipaalam sa kanya na yung dalawang lalaki na nais mangligaw sa kanyang mga anak noon ay nakita nila kagabi na nakatayo sa harap ng kanyang tahanan. Matapos niyang may paliwanag ang lahat, siya ay bumalik sa pakikipag-usap sa kanila, habang kami naman ay pumasok sa silid na mayroong mabigat na pag-alala, dahil sa aming takot na walang sinuman ang makakatulong sa amin kapag kami ay pasukin ng mga aswang sa anumang sandali. Lalo na't ang agwat ng mga kapitbahay ay malayo, at kahit na kami ay sumigaw ay walang makakarinig sa amin. Bago kami nahiga sa kama ay napansin naming hindi ito nakadikit sa dingding, at nang isasara na namin ang pinto, pinayuhan kami ng kanantsahin na huwag idikit ang kama sa dingding, at sinabi din niya na huwag na kami magtanong pa kung bakit. Basta sundin na lang namin ang kanyang sinasabi. Sa aming pagiga, aming tinanong si Danica kung alam ba niya na may mga aswang sa lugar na ito. Ang sagot niya ay hindi raw niya alam, dahil nung nagpunta siya dito nung nakaraang taon ay wala naman siyang naririnig na usap-usapan na may mga aswang dito. Maging ang kanyang tiyahin at mga pinsan ay wala rin sinabi sa kanya. Sabi pa niya na kung alam pa lang niya na may mga aswang dito ay hindi na sana siya nagpunta rito, dahil nagpunta siya rito para magbakasyon at hindi ang magpapakain. Dahil dito ay hindi na namin maaaring sisihin si Danica, dahil bukod sa hindi niya pala alam na may mga aswang dito ay hindi naman niya kami pinilit na sumama sa kanya. Nang dumating ang gabi, habang kami ay nakahiga pa rin sa kama, walang ano-ano'y ay bigla na lamang kaming nakaamoy ng napakasangsang na amoy na aming pinaniniwalaang
nagmula sa labas. At nakarinig din kami ng isang malakas na kalabog mula sa sala, na tila may mabigat na bagay na bumagsak sa sahig. Narinig din namin ang tiyahin ni Danica na nagpahayag na anuman ang mangyari ay wag na wag daw kaming aalis sa higaan at wag din namin pagbuksan ang pinto. Habang nagtagagulo sila sa sala, unti-unti ring binutas ng isa pang aswang ang dingding kung saan kami naroroon. At aming nasilayan ang kanyang mabalahibong kamay na may kasama pang matutulis na mga kuko. Nang mabutas na ng todo ang dingding, ay nakita na namin ang kanyang muka na labis, na pangit at nakakatakot. Dahil ito ay kalbo at walang kilay. Napakahaba din ng kanyang nguso na parang katulad ng sa isang aso. Ngunit ang kanyang ngipin ay iba kumpara sa aso. Dahil ito ay sobrang nipis na parang mga karayom. Nang siya ay tuluyan na nakapasok sa loob, ay dito na kami napasigaw ng malakas. Sapagkat ito ay may buntot pa na gumagalaw, na tila may sariling buhay. Nang mga isang dipa na lamang ang distansya na sa amin, ay ipinikit na lang namin ang aming mga mata at sabay dasal na sana hindi pa ito ang aming katapusan. Habang kami ay nanginginig na sa takot, aming narinig ang kanyang mga yapak na nagpaikot-ikot sa aming hinigaan. Dahil dito, dahan-dahan naming inimulat ang aming mga mata. At dito'y natuklasan namin na hindi pala siya makalapit sa amin, na tila may isang bagay na humarang sa kanya. Nang sinubukan niyang lapitan kami, ay bigla na lamang nagliyab ang kanyang buong katawan, hanggang sa siya ay bumagsak sa sahig at binawian ng buhay. Maya-maya lang ay may nagbukas ng pinto, at ito ay walang iba kundi ang tiyahin ni Danica. Sa aming paglabas mula sa silid, nakita namin ang dalawang lalaki na binuhat nila ang kanilang napatay na aswang at dinala sa isang malawak na lote na nasa tapat ng bahay. Pagkatapos, isinunod din nila yung aswang na nasa silid. Matapos nilang mailibing ang dalawa, ay nagpaalam na sila sa tiyahin at tiyuhin ni Danica. Kinaumagahan, kami ay nagpahatid sa kanila sa pantalan. At bago kami sumakay ng barko, tinanong namin sila kung bakit hindi kami nalapitan ng aswang kagabi. Ang kanilang sagot ay bago pa raw kami natauwi ng bahay, ay nilagyan nila ang ilalim ng aming higaan ng isang plangganang tubig na may orasyon na may halong isang basong abo, asin at mga maitim na butil mula sa rosaryo. Kwento pa nila na kaya raw nasunog yung aswang dahil pinilit nitong pumasok sa nagbabagang harang. Mula noon, hindi na kami bumalik ni Rica sa isla na yon dahil na-trauma na kami at ayaw na namin maranasan yon ulit. Pagkatapos ng 2 taon, sa awa ng Diyos, pareho kaming nakapagtapos at nakahanap din ng magandang trabaho. Gayunpaman, noong 2013, namatay si Danica dahil sa atake sa puso. At noong 2021 ay si Rica naman dahil sa sakit na diabetes. Hanggang sa taong ngayon, kahit ako na lamang ang natirang buhay sa aming tatlo, hindi ko pa rin malilimutan ang mga karanasang yon na aming nararanasan. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.